increment, yung sahod, di ba, nandiyan na, yung visa. May nagpaplano dito papunta ng ibang bansa. Amen? Tapos, may nagpipray din na dumating na tayo sa time na magpo-for good na tayo sa Pilipinas. Ngayon, bilang panimula, ano ba yung waiting? Sabi sa Webster Dictionary, no, waiting, the action of staying where one is or delaying action until a particular time or event. So, particular time. Sinasabi niya dyan, pag nag-wait tayo talaga, there's a time. Amen? Kasi sabi niya, dito sa 2 Peter 3:8, with the Lord, one day is 1,000 years. And 1,000 years as one day. Sa timetable ng ating Diyos, iba sa timetable natin. Lagi nating tandaan. Minsan kasi, kaya tayo naiinip, hindi natin nauunawahan. Hindi natin, we are lack of a revelation, understanding. Pero napakapalad nyo sa araw na ito ay naririnig nyo ang salita ng Panginoon na, tignan nyo, no? 1,000, sabi niya, years. No? Parang ang 1,000 years dito, isang araw lang sa ating Diyos. Amen? Sabi niya dyan, sa Ecclesiastic 3:11, the favorite verse na naririnig ko lagi kay tatay. Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to the end. Lagi nating tandaan ang Lord, kaya ka pinag-iintay ngayon, alam niya marami pang mga gusot. Di ba pag namamlansya tayo, piniprepare ni Lord yon. Kasi alam niya na marami pang gusot sa buhay natin na pwedeng ayusin until the time na ibibigay na niya yung para sa iyo, yung mga promises niya. There's a lot of promises of God. Maybe kaya hindi pa dumarating yun, we are not yet ready. Kung titignan natin, God always, hindi siya natutulog. Di ba? He is preparing for you. Nagpipini-prepare niya, marami pang gusot yan, Brad Sixto. Kung hindi pa, Brad Noel, kaya nandyan ka pa, there's a purpose. Until the time, gaya nila Brad Noah, no? There's a lot of struggles when nandito pa sila nung pumunta bago ng US. Until the right time na lumipad sila at pinrepare na ni Lord yung place nila doon. Napakabuti ng Lord. Yung peace, yung surroundings nila. Diba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Sabi niya sa Isaiah 60:22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Tignan niyo no? Talagang sa time ng ating Panginoon. By faith yan. By faith, no? Hindi mo pa nakikita. Pero you are trusting to God. You are continually believing to our living God na it will i-make something. Sabi nga niya, yung perfect will niya sa atin is good, pleasant, and perfect. Progressive siya. Amen? Amen. Ngayon naman, bago tayo mag-ano sa kilalanin muna natin kung sino ba yung sa Bible na nag-wait. Who waited in God in the Bible? Unang-una si David. Diyan, no, sabi niya, David waited 15 years to become the king of Israel. That's the appointed time. Naghintay siya ng 15 years. For sure, for the 15 years, bago niya nakuha yan, there's a process. Because waiting, it's a part of process of God to us. Lagi nating tandaan, huwag kayong dyan na, ay, bakit ang tagal? It is the process of our God individual sa atin, mga kapatid. Amen? Gaya ni David, naghintay siya ng 15 years to become the king of Israel. Andyan si Joseph. Si Joseph naman, waited about 20 plus years before his dream came true. No?
yung na-appointed din siya dito na, yung dream niya na appointed siya as a governor. Amen? Yan. And the third is Abraham and Sarah. Yes, I do believe lahat alam natin ng story ni Abraham at ni Sarah. Ang tagal nila bago nagkaroon ng anak na si Isaac. Amen? Waited siya na over 25 years to have son. Yan si Isaac. At si Noah. He faithfully built the ark and waited on the flood for 100 years. Naghintay din siya ng 100 years. Amen? Si Moises. Si Moises, naghintay siya ng 40 years before leading the people out of Egypt. Ganyan katagal dahil sa katigasan ng ulo, di ba, ng tao. Amen? Yan, naghintay siya ng 40 years. Amen. And the sixth, si Esther. Si Esther, bago niya kinausap yung king, he fasted and waited for 3 days before speaking the king. And the last, siyempre, our Savior, Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, he waited for 30 years to appointed time of His ministry. Si Jesus hindi naman agad-agad nag-minister na siya ng ano. Kasi sabi niya sa Luke 3:21, 23 mga kapatid, no, basahin ko. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized. Nandun kay John the Baptist. And while he prayed, the heaven was open. And the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, "You are my beloved Son. In you I am well pleased." Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph, the son of Heli. Amen. Yan, malinaw na nag-start ng ministry ng ating Panginoon ay 30 years, no? 30 years. So marami siyang pinagdaanan bago siya dumaan sa ministry niya. Amen. At next, eto naman, dito dadako tayo. Ano ba yung tinuturo sa atin ng Panginoon? Bakit niya tayo pinag-iintay pa? Pwedeng agad-agad eh. 'Di ba? Unang-una, God teach us in waiting na to have more faith. Yung increase niya yung faith natin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Di ba hindi ka naman mag-wait kung wala kang faith? Amen? Mag-wait ka ba kung wala kang faith? You're still not believing to Lord Jesus Christ for His word, for His promises? Hindi pwedeng mag-ano ka na, dapat may faith ka. Gaya ni Abraham. Di ba? Sabi niya, by faith, Abraham, when he was called, obeyed and went out to a place he was going to receive as an inheritance. He went out not knowing where he was going. Di ba nung tinawag siya ng Lord na hindi nga niya alam kung saan siya, hindi niya alam yung pupuntahan niya, di ba? Doon mo makikita yung faith niya. Kunyari, Brad Marshall, pumunta ka doon sa ano, basta pumunta ka doon. Siyempre, nag-iisip si Brad Marshall kung baka isa-salvage siya po doon. Pero by faith, because he know God. Kilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran niya. Bakit natin ngayon? Diba? Hindi mo nakikita, by the word of God mo nakikita at maraming nagte-testify. Ang nice ng Lord, ang tinuturo niya sa atin, bakit niya tayo pinag-iintay, is to have faith. The second, God teaches us to be patient. In Psalm 41, I waited, sabi ni David, patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Actually, sa book of Psalm, no, ang daming nag-wait, o yung waiting ni David. Basahin nyo, my favorite book. Napakaganda. Ang dami niyang doon. Tsaka sabi niya sa Hebrews 6:15, and so, after he had patiently endured, he obtained the promise. Ito yung kay Abraham.
yung naghintay siya, na-receive niya yung promise ng ating Panginoon. Lagi niyong tandaan, stand firm lang tayo. May timetable si Lord. Amen. Hallelujah. And the third is trust. Sabi niya sa Jeremiah 7:8, this is my favorite verse. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the waters, that seed sends out its root by the stream. It does not fear. When heat comes, its leaves are always green, and it has no worries in a year of drought, and never fails to bear fruits. Yan, pinapakita na sa atin ng Panginoon. Kaya tayo pinag-iintay niya because He wants us to put our trust in Him. Kanina, faith. Pangalawa, patience. Ngayon, trust. Gaya sa pananalangin natin, no? 'Di ba, nasa secret place tayo. You know, hindi mo man nararamdaman 'yan. He is omnipresent. Bible lang nagsasabi that He is there. Saan ka man, He is there. He is looking at you. Bakit kanya pinag-iintay? Bakit kanya inaayan na nandyan ka after mo mag-pray? He wants you to be patient na maghintay ka dyan at magtiwala ka sa Kanya. Kasi gusto niyang maano yung fleshly things natin ng mga desire ng flesh natin para magkaroon tayo ng spiritual desire na abang tayo sa pananalangin natin. Amen? Nakukuha natin mga kapatid? Amen? Kaya ka pinag-iintay, tinuturuan ka ng Lord. Etong last pa kanina pa sinasabi is to have hope. For He is our living hope. Amen? In Proverbs 23:17-18, do not let your heart and be sinners, but always be zealous for the fear of the Lord. There is surely a future hope for you, and your hope will not be cut off. Diba? Yung pag-asang dala ng ating Panginoon. For example, nung si Jesus Christ namatay, yung disciple parang nawala na sila ng pag-asa. Pero napakabuti, hindi nila alam yung ng ang God natin. Na sa pamamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon, that is the perfect hope. Na ngayon ay meron tayo because of the perfect Lamb na tumulo dun sa cross of Calvary, mga kapatid. Nung ako, nagulat din ako, sabi ko, yes. O nga, for example, sabi ko, bakit, nung mga disciples, sabi niya, na parang wala ng pag-asa kasi akala nila, di ba siya yung pag-asa, is our living hope. Pero nung namatay na siya, akala nila wala na. Pero hindi nila naunawaan pa siyempre, that time, the Holy Spirit is not nandito pa si Lord Jesus Christ. Ngayon, naunawaan natin, gusto ko yung nauunawaan natin bago tayo mag-proceed. Hindi tayo nagmamadali. Amen? Nandito tayo kasi we want more na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Yung hindi tayo lalabas dyan ng nag-aksaya ka lang ng oras para pumunta dito. Hindi ganun yung natin. Yung natin is palakasin natin ang spiritual natin. Amen? Dito yung mga signs and precautions. Nakikita nyo yan, no? Very practical na may stop, may slow down, and we need to go. And dyan, yung mga precaution na yan, napakahalaga. We need to acknowledge this. Kapag tayo, hindi natin in-acknowledge, binaliwala mo yung mga yan, kapahamakan ang mangyayari sa'yo. Kaya sa ating pag-iintay, pinapastop ka ng ating Panginoon. Gusto ng Lord, we need to listen. Bago ka mag-go. Amen? Amen? Sabi niya dyan, stop. Bakit ka ako pinapastop ni Lord? Kasi sabi nung ako na kaya siguro nandito pa ako, ni-stop ako ni Lord. Kasi di ba I have a plan also. Piniprepare pa ni Lord, hindi pa siguro ako ready, Lord. Ang time, at your timetable, I believe in you na you will send me there for the furtherance of your kingdom. I entrust to you. No? Sabi niya sa stop, before you implement any plans, you need to pray. Mahalaga yung prayer. Amen? We need to submit to our God. Alam ng Lord, you have a lot of plans. Pero ang plans ng Lord,
is good, pleasant, and perfect sa'yo. Amen? We need to look. Kaya ka nga may dalawang mata. Diba? Dalawa yung mata mo. Confirmation from His Word. Ngayon, tignan mo sa Kanyang salita. Lord, pupunta ba talaga ako doon? Bro, Lord, siya ba talaga yung pinrepare mo para sa akin? This is the mighty man, mighty woman of God na para sa akin, na mauunawaan niya yung anong calling ko. Diba? Lord, ito ba talaga yung gagamitin ko na para maayos ang buhay ko sa, example, yung sa pampaganda nyo. Amen. Para mabuhay lang yung, para masyado kayong, serious. Amen. Tapos, sabi niya dyan, we need to listen to God instruction. Mahalaga to, mga kapatid. At naano ko din yung ask for counsel or leaders. Sa mga decision ba natin na nag-aano ba tayo? Nagka-counsel ba tayo sa mga mighty men of God? Sa mga leaders natin? Tay, ganito po yung dinidesire ko. Kasi makakatulong sila. They can pray for you. To our spiritual fathers, our mga pastors, na kasi di ba they communion to God. Lagi niyong tandaan, hindi lang kayo yung sila din. Nangungusap din ng Lord sa kanila at nakikiusap sila sa Panginoon. Pero wala silang magagawa kahit gusto kanila dito ka, pero ang will ng Lord sa'yo is doon ka. They know naman yun eh. They know. But we need to na tayo sa kanila, wag natin silang, magugulat na lang sila is pupunta ka na pala doon. Ako actually, nagpaalam ako muna, siyempre kay Brad Noah, something like this, natawagan ako, something like this, na yung pinagpipray ko, siyempre, pero nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon in His time. It's not my time. No? Hanggang ngayon, nandito pa ako kasama niyo because there's a purpose. Tinitrain pa ako ni Lord, and I don't know saan niya ako, in a mighty way, a place saan niya ako gagamitin. Amen? Kaya napakalaga, mga kapatid, we need to stop. Dapat mag-pray muna tayo. Kaya we need to look, kaya dalawa yung mata mo. Kaya dalawa din yung tenga mo. We need to listen. Kaya nga din kahit sa pagpipray natin sa secret place, we need to listen also to the voice of God. Ano ba yung malinaw na direction ng ating Panginoon para sa atin? Amen. At dito tayo ano ba yung benefits ng paghihintay natin? Lord, bakit ba ako maghihintay? Ano ba yung makukuha ko dyan? Ano ba yung benefits na makakatulong sa akin for spiritually and for physically? For spiritually, siyempre, sabi niya sa Isaiah 40:31, makinig mga kapatid, maganda to. Sabi niya, but they shall that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Kung titignan natin dyan, no? Wait upon the Lord. Ano yung nakikita niyong benefits na makukuha natin para tayo kapag tayo naghihintay? Number 1 points na ipinagkaloob ng Lord na benefits, renewal of strength. Amen? Sabihin nyo nga, renewal of strength. Kapag naghintay ka pala sa Panginoon, He will renew your strength spiritually. Yung spiritually yung sinasabi dito, ha? Hindi ka daw mawi-weary. Hindi ka din ma-faint. You will walk. Tingnan nyo yung eagle. Di ba pag lumipad, napakataas. Di ba? Napakataas niya, yung pakpak niya. Look. Ganyan. And He will renew your strength, mga kapatid. Ngayon, alam ng Lord, mahirap. Mahirap yung maghintay. Di ba sinasabi ko nga sa inyo kanina? Napakahirap maghintay sa ating Panginoon. But if you are tired, alam nyo, God is good in your situation, ano man yung pinagdadaanan nyo.
Ano man yung saan ka ba nag-i-struggle, God is good always. He is at work in your waiting. Lagi niyong tandaan yung naalala ko si Brad Mike, favorite verse niya pag nasa store kami. Sabi niya, I can do all things through Christ who strengthened me. Pwede ba nating sabihin? Can we declare? I can do all things through Christ who strengthened me. Amen. Praise God. At yan yung unang points. I pray na unawaan natin. While we wait, the benefits that God gives us, the first point is renewal of strength. Tandaan natin. Ang pangalawa, hanapin natin sa Romans 5:3 and 4. Sabi niya dito, not only that, but we rejoice in our sufferings. Si Paul to, no? Knowing that sufferings produce endurance, and endurance produce character, and character produce hope. Ano ba yung nice parating ng Lord sa atin dito sa pag-iintay? Na mabibenefits natin pag tayo ay nag-intay sa Kanya. Amen. Diyan natin kukunin yung second points. Endurance and character. Yung pagtitiis at character. Illustration ko dyan sa ng mga nag-gym dyan. Diba? Nag-e-effort ka. Diba, Brad Richard? Diba nag-e-effort ka pag nag-gym ka? You spend time. Amen? Kasi meron kang gustong ilabas, yung muscles. Diba? It's take time. Kaya ka nagja-jogging, diba, Brad? Kasi gusto mo, may gusto kang ilabas na pumayat yung lumiit yung dito mo, ganyan. Diba? As healthy. Amen? Sa spiritual din, no? Tinuturuan tayo ng Lord, no? Mang benefits ng waiting na pangalawa is, yan nga, yung endurance and character. Sabi nga niya, waiting causes us to be stronger. Nagiging strong ka sa pag-iintay. God desires believers to have spiritual muscles. Spiritual muscles allow us to be strong in a moment na marami kang tests. Yung testing na nararanasan mo ngayon about decision, your situation, and yung temptation, yung unexpected obstacles na dumarating sa buhay mo ngayon, it is a part kasi dyan ka mag-grow. Dyan yung gagamitin ng Lord dyan. Kaya kanina sabi niya, yung faith natin, para mas lumalim yung pananampalataya natin sa ating Panginoon. No? Mas magkakaroon tayo ng tiwala sa Kanya. Mas magkakaroon tayo ng patient. At saka may pag-asa. Amen? Praise God. At ang pangatlo, kukunin natin sa Lamentations 3:25-26. Sabi niya, the Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Ang makikita natin dyan is, ang third point, yung una kanina, renewal of strength. Pangalawa, endurance and character. At ang pangatlo is, you will see God's goodness. No? Yung benefits na, kaya ka pala pinaghihintay ng Lord para makita mo yung good. For we know, sabi nga, no, for those who love God, all things work together for good, according to His purpose, to their purpose. Amen? Ang Panginoon, we have a lot of stories or testimony na pinaparanas ng Lord sa atin. Minsan kasi naalala ko si tatay, no? Sabi niya, minsan hindi natin nakikita yung maliit na bagay, yung pagkagising mo pa lang is a blessing na yung kabutihan ng Panginoon. Ang dami kasing wala nang ang hininga. Kasi nakapokus ka dun sa big na inaasam mo. Hindi mo nakikita yung maliit na bagay, no? Yung goodness of God na sinamaan ka niya. May pagkain ka, may buhay ka, may damit ka. You have the peace. Yun yung hindi nila may kapayapaan ka. Amen? Hallelujah. And God will bring the right relationship. Amen. Dito pala muna.
Hallelujah. And is still working, lagi nating tandaan in situation na hindi man natin na-acknowledge ang Panginoon. Mabuti pa rin ang Lord kasi sinasamahan niya pa rin tayo sa mga sitwasyon na ganun. Amen. At ang pang-apat, sa Proverbs 3:5-6, sabi niya dyan, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ano yung maaano natin dyan? Makukuha natin while we wait to the Lord, the benefits na binibigay ng Lord sa atin. I-make a clear path. Ayan, malinaw. Clear path. No? Alam naman natin may dalawang path tayo. Yung maluwang, tsaka But when we acknowledge God, when we pray, when we communion to Him, and yan, gaya ni David, sabi niya sa prayer niya, show me your ways, teach me your path, guide me in your truth, for you are my God. All day long in my life, you are my hope. Ganyan. So, sinasabi ng Word of God sa atin ngayon, no? Trust in the Lord. And then, acknowledge Him. And He will direct you in a straight path. Amen. So ulitin ko, una, renewal of strength, endurance and character, tapos see God goodness, at yung pang-apat, i-make a clear path. Yan yung mga benefits na makukuha natin while we wait. At ang pang-lima, dito sa Psalm 33:20-21, our soul waits for the Lord, is our help and shield. Our heart is glad in Him because we trust in His holy name. Amen. Hallelujah. So ano ba yung makukuha nating benefits dyan sa salita ng Lord? Malinaw, He will give us help and shield. Tulong and shield. Ayan sabi niya dyan. No? Help and shield. For He is our shield. Amen. No? He is our shield. Lagi nating tandaan, mga kapatid. When your hope is God, He protect us and help you. To hope in God means you believe in a biblical promises, mga kapatid. In hard situation, hoping that God's words not only strengthen our faith, but also serves as reminder to follow His teaching and commandments. Essentially, straying from God's word that tempered can cause believers to walk into unhealthy territories. Amen. Malinaw dyan sa mga mga pinagdadaanan nating mga situation, but we always continually believing that God to His biblical promises, no, na siya ang helper natin, siya ang shield natin. Just if you declare that you are my strength, you are my shield, you are my comforter, you are my fortress. Di ba may worship na ganon? Di ba? Napakaganda. At ang pang-anim, dito natin kukunin. Hope in the Lord and keep His way. He will exalt you to inherit the land. When the wicked are destroyed, you will see it in Psalms 37:34. Ang pang-anim na makukuha natin dyan, while we wait on the Lord, He gives us the benefits na He will exalt you. Alam ko maraming nagpe-persecute sa atin. Di ba? Mga nagbe-betray. Amen. Sa natin, ang dami nilang But in the situation na ganon, Lord, mabuti siya. Amen. Lagi niyong tandaan. He will exalt you. Sabi niya dito, God desires to use righteous, faithful, and humble believers. He abundantly give to those who have pure heart that seek the correct injustice in the world. Essentially, those who have heart to radical love, serve and support orphans, homeless, widows, and lost soul. Kaya kapag naghintay ka sa Panginoon, sa ayaw at sa gusto mo, He will exalt you. Kasi promise niya, you are head, not tail. Always remember that you are head, not tail. That's the promise of God. Kaya when you pray, Lord, di ba, yung mag-declare ka ng yung mga I am head, I am the Son of God, I am blessed, I am favored, I am
yung mag-alter ka ng kasi magaganap yan. And God knows, He will exalt you one day. For all your sufferings right now, ano man yung mga pinagdadaanan mo, diba, tumawag ka lang sa Panginoon, manampalataya ka sa Kanya, magtiwala ka, at magkaroon ka ng pasensya. Amen? That one day, Lord, He will lift you up. Gusto kasi ng Lord, siya ang mag-lift up, siya ang mag-glorify, hindi sa mga pang sarili nating kakayanan. Kapag ginagawa natin sa sarili nating kakayanan, we fail. Aminin mo man o hindi, gusto mo perfect, pero hindi siya perfect. Because the perfecter is Jesus. Siya lang ang perfect na namuhay dito. Amen? At ang the last is Galatians 6:9. Dito natin naanin. Let us not become weary in doing good, for the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Ano ba yung pang-7 na benefits? You will reap the reward. Ayan yung reward. Sino yung nice na, di ba lahat tayo gusto ng reward? Amen? Lahat tayo. No? Maging totoo lang tayo, sino ba yung ayaw ng reward? Siyempre, gusto natin lahat ng reward. Amen? Gaya, maraming reward. Hindi lang sa financial, something, blessing na tignan mo, si Brad JM, malapit na ring lalabas na naman yung pangalawang reward niya. He has a baby. They wait also. No? They're waiting. This October, lalabas na si baby, di ba, sister? So, it's a part. No? Sabi niya, you will reap a reward. Kasi sabi niya dyan, let us not become weary in doing goods. Huwag kang manghinawa, kapatid. Okay? Huwag kang manginawa kung akala mo walang nakaka-appreciate sa'yo. No! Si Lord, na-appreciate niya yung time mo na pag-upo mo dyan, nung binigyan mo ng pagkakataon na pumunta ka ngayon sa church. Alam ni Lord yan, that one day, hindi pwedeng hindi ka niya bibigyan ng reward. Diba? Nakikita niya, you are seeking Him. Kasi sabi niya, if you seek me, you will find me. Tapat si Lord. Amen? Diba, bro? Amen? If you ask, it will be given. For sure, marami ka tayong iniingi. Individual. God knows our needs. No? At I do believe, yan yung 7 na perfect number yung kinuha ko kanina. Tinanong ko kasi si Lord, ang nagtataka kayo, first time kong mag-message ng 7-7. No? Kanina yung mga person na nag-wait sa Panginoon. At ngayon, ano ba yung benefits, Lord, na alam ko na pangangailangan ng mga kapatid. Kasi I do believe marami yung nag-iintay, Lord. Gaya ng yung servant. Message din ng Lord sa akin to, actually. Personal message din niya. Actually, yung ginagawa kong message, hindi ito. No? Pero ang Lord, talagang sa message niya, nagko-connect siya. Laging sinasabi ni Brad Marshall, pause. Okay, pause. Lord. Tapos si Brad JM nung prayer meeting. When the time is right, I the Lord to make it happen. Sabi niya. Tapos nung tayo doon. Yung doon yung endurance. 'Di ba? Yung mga points, napakabuti ng ating Panginoon. Ulitin lang natin yung 7, no? Unang-una, sabi niya is, bago tayo, gusto ko kasi mas maayos. Pag alis natin, alam natin. When we wait upon the Lord, the first thing na makukuha nating benefits is, it will renew our strength, renewal of strength. Tapos, endurance and character. See God goodness. He make a clear path. He makes help and shield. He will exalt you and you reap the reward. Ngayon naman, bigyan ko lang kayo ng kasi minsan alam na natin ang salita ng Panginoon. 'Di ba? Narinig na natin, nagkakaroon pa tayo ng doubt or something na minsan nagko-compromise pa tayo, 'di ba? No? So, may consequence kasi. 'Di ba? Kapag 'di ba kanina narinig mo na, wait upon the Lord. Yeah? 'Di ba? Narinig niyo na yung mga salita ng Panginoon, no? Yung consequence na when we refuse to wait, yung mga nagmamadali dyan. Kaya nga, lagi namin, yung kanina nga sinasabi ni Brad, ang mga nagmamadali daw nagkakamali. So,
So, the first thing na magkakaroon tayo ng consequence na when we refuse to wait, yung mamimiss natin, sabi niya, we miss God provision. Mamimiss mo yung provision ng Lord kasi nagmamadali ka. Kasi nga piniprepare pa ni Lord. Gusto ni Lord, He is your provider. Hindi ikaw yung magpo-provide sa'yo. Ako may testimony ako, parang kagabi lang nabasag yung phone ko actually. Na si Satan talaga, no? Pero alam, may pagtuturo ang Lord sa akin. Kasi alam ko na in the beginning, ng yung cellphone na yun, hindi galing sa trabaho ko, di ko pinaghirapan, and 2 times na nabasag yun. So I decided na di ko napapagawa. Kasi ang gusto ng Lord, ako magpo-provide sa'yo, anak. That's the thing na sinasabihan din ako ng isang kapatid na at your past, tanggalin mo na yan kasi may landing pat. Amen? May landing pat ang kalaban. Gusto ko, anak, I am your provider. I am your father. No? Walang mahirap sa akin, walang mayaman tayo sa mayaman. And I do believe, I'm believing because God give me the work. No, meron akong trabaho ngayon. Because He is our source and He give me the resources like ensure I am blessed. Amen. Kaya sabi niya dyan, He has made everything beautiful in its time. Inulit ko dito. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from the beginning to the end. Kaya kapag naghintay ka kay Lord, no, marireceive mo to. Kasi hindi ka naghintay, mawawala yung provision. Kasi may perfect time nga si Lord, may timetable siya. Gusto niya magawa everything beautiful in its time. Ayan, malinaw ha, mga kapatid. Na second consequence kapag nag-refuse ka to wait upon the Lord is we miss the opportunity to develop patience. Mamimiss mo yung pasensya kasi tinuturuan ka ng Lord, lumalagpas ka. Skip. Lord, ayoko neto. Pero tinuturuan ka ng Lord to have patience, mga kapatid. Mahalaga yung pasensya. No? Sabi niya dito, not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produce endurance, and endurance produce character, and character produce hope. Inulit ko ka rin, no? Ayan yung, no, malinaw na lahat ng sufferings naman natin, no, nagpo-produce yan ng hope, character and hope. Na kapag nag-refuse ka, mamimiss mo talaga yung opportunity na tinuturuan ka ng Lord na magkaroon ka ng patience. Ang pangatlo is, we miss experiencing peace. Ito yung kapayapaan na gusto kong sa inyo na in every situation, mga kapatid, and every decision, narinig ko to ng boses ng Lord sa isang kapatid, no, nagrema sa akin, I just want to share to you para ma-bless din kayo. Pinangahawakan ko din to. In every situation and decision na pinagdadaanan mo sa mga sandaling ito, kapag ikaw ay may kapayapaan na nararanasan sa mga sitwasyon na yan, mga decision na yan, for sure sinasamaan ka ni Lord. Pero pag worry ka, balisa ka, hindi ko masasabi. 'Di ba? Hindi kasi ang Lord nagbibigay ng peace because He is the Prince of Peace. Lagi niyong tandaan. He is the Prince of Peace. Sabi niya, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. Tignan nyo, yung kapayapaan ng Panginoon. Yan yung mamimiss mo kapag nagmamadali ka. Diba? Kanina, mamimiss mo yung provision. Pangalawa, yung tinuturuan ka ng Lord sa patience. Para ma-develop yung pasensya mo. Hindi mo alam, yung palang yang napagtuturo sa'yo, at the next season of your life, magagamit mo. Kasi matitigas pala, manager ka na pala sa susunod. Gusto ka ng Lord turuan muna sa mga ganitong sitwasyon. Ini-skip mo. Pagdating mo doon, struggle ka. Ano ba to? Kasi ayaw mo magpaturo. Kaya mahalaga, open heart lang tayo always sa Panginoon. Si Lord, mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mapariwara, ayaw niya tayong mapunta doon sa apoy na naglalagab-gab.